Ladies, alam nyo ba na may mga ginagawa kayo na sobrang nakaka-inlove sa mga kalalakihan? Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga ugali nyo na labis na napapamahal sa inyo ang lalaki. So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. So, eto, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Number 8, ito yung mapagmahal at maalaga. Kapag mahal mo ang isang tao, aalagaan mo yan. Ang mga lalaki, gustong-gusto nila na inaalagaan sila ng kanilang karelasyon. At kapag nakikita ng lalaki yan sa iyo, na nakikita niya na meron kang pakialam, may care ka sa kanya, yan ay isang nakakaakit na katangian. At mai-inlove sigurado ang lalaki sa mga ganyang nakikita sa iyo. Kasi yung pagiging maalaga mo sa kanya, nagagawa mo yan dahil meron kang special feeling sa kanya. Mahal mo siya. At kapag mahal mo ang isang tao, ang isang lalaki, gumagawa ka ng mga bagay na maaayos, na attractive sa paningin ng lalaki. At kapag nakita yan ng lalaki sa iyo, sigurado na mas lalong mapapamahal yan. Okay? So, ayan po, ang number 8. Number 7, ito yung pagiging masayahin at positibo. Ito yung napakasarap kasama, di ba? Kapag kayo ay magkasama, lagi kayong nagtatawanan, lagi kayong nakangiti. Ang sarap ng pakiramdam kasi positive ang aura, positive ang vibes. Yung mga ganitong mga katangian, kapag meron ka nito, sigurado na sobrang nakaka-inlove yan. Kapag ikaw naman ay puro na lang away, simangot, ang hirap pasayahin, at puro nega, walang attraction na mangyayari dyan. Sigurado na mahihirapan ka na maghanap ng taong magmamahal sa iyo kapag ikaw ay ganyan. So, sa halip na maging nega, doon na tayo sa maganda, doon na tayo sa positibo, di ba? Kasi kapag ang pananaw natin sa buhay ay maayos, nasa positive lagi, sigurado na yung mga dumarating ay nagiging maayos din, di ba? Eh kapag puro ka nega, ang sama-sama na nga ng mga nangyayari, tapos nega pa ang approach mo, ang hirap ng ganon, di ba? So, maging masayahin ka, palatawa, palangiti, bumabati ka sa mga tao, yan ay isang nakakaakit na kaugalian. At sigurado na napakadaling mapamahal sa iyo ang lalaki. Number 7. Number 6, respectful. So ito na yung pagiging marespeto. Meron kang respeto sa ibang tao, sa karelasyon mo, kahit sino. Okay? Ang respeto, yan ay isang kaugalian na napakahalaga, lalong-lalo na kapag papasok sa isang relasyon. Kaya kapag nire-respeto mo ang partner mo, ang manliligaw mo, karelasyon mo, sigurado na yan ay dahilan para mamahalin ka ng lalaki. Kasi ang kawalan ng respeto, andyan na yung pambabastos, andyan na yung lagi mong inaaway, walang paggalang, sinisigawan, sinasabihan ng masasamang pananalita. Yan ay pagpapakita ng kawalan ng respeto. At kung ganyan ka, sigurado na mahihirapan ka na magkaroon ng maayos na karelasyon. Pero kung ikaw ay marespeto ka, sigurado na yan ay isang magandang kaugalian, katangian, nakahanga-hanga at nakaka-inlove pagdating sa isang relasyon. Number 6. Number 5, may pagpapahalaga sa pamilya. Kapag papasok ka talaga sa isang relasyon, yan yung isa sa tinitignan mo sa maging karelasyon mo. Kung paano ba niya itrato yung pinanggalingan niyang pamilya. Lalong-lalo na sa kanyang mga magulang at sa kanyang mga kapatid. Okay? Kapag nakikita mo kasi na suwail yan, pasaway yan, laging nakikipagtalo sa kanyang mga kapatid, hindi niya nire-respeto ang kanyang mga magulang, hindi yan maganda sa paningin ng lalaki. At kahit sino, yan ay isang turn off, di ba?
Kaya kapag yung pakikitungo mo sa pamilya mo ay maayos, magalang ka, ikaw ay may malasakit sa pinanggalingan mong pamilya, mahal mo sila, nirerespeto mo sila, sigurado na yan ay sobrang nakakaakit na katangian ng babae. At kapag nakita yan ng lalaki, maa-attract yan. Mai-inlove yan. Kasi nakikita niya na, uy, ito yung babae na gusto kong makasama habang buhay. Number 5, number 4, ito yung pagiging resourceful or ito na yung tinatawag na diskarte. Ito yung isang bagay na hindi lahat ng tao ay kayang gawin ito. Okay? Kaya kapag nasa iyo ang pagiging madiskarte sa buhay, nako, sigurado na yan ay isang positive na kaugalian. Sigurado na kahit sinong tao ang makakita sa ganyang ginagawa mo, sobrang maa-appreciate nila. Sobrang hahanga sila sa ginagawa mo. At sa isang relasyon, sobrang attractive yan na gawain. Okay? Kapag nakita ng lalaki na, aba, ang galing-galing naman ng babaeng ito, madiskarte, sigurado na mai-inlove yan sa iyo. Hindi ka niyan pakakawalan kasi nakita niya na ito yung gusto kong makasama habang buhay. Marami ang nagiging maayos ang buhay dahil sa diskarte. So ladies, yan po ang number 4. Number 3, ito yung pagiging humble or maging mapagpakumbaba. Ibig sabihin ay hindi ka nagyayabang, hindi ka ma-pride na tao. Ganun po yun. Madalas kasi yung pride na yan ang nagpipigil sa tao na gumawa ng kabutihan, na umintindi, na umunawa sa mga bagay-bagay dahil masyadong mataas ang pride. So kapag ganyan na yung nakasanayan mo na talagang ma-pride ka na tao, na babae, pwede mo naman niyang baguhin. Kasi ang pagiging humble, sobrang attractive yan pagdating sa isang relasyon. Lahat naman siguro ay gusto ng mapagpakumbaba na tao. Ganon din sa isang relasyon. Kung nakikita ng lalaki na ganon ang katauhan mo, ang karakter mo, sobrang attractive yan sa lalaki. At sigurado na mai-inlove yan kapag nakita niya na ganon ka. So ladies, magiging humble tayo. Huwag tayong masyadong mapangmataas, mapanglait. So yung pagiging mapagpakumbaba natin, yan ay isang napakagandang kaugalian. So ayan po, ang number 3. Number 2, ito yung be feminine or ito yung mag-asal babae ka. Okay? Alam nyo, ang lalaki, yan talaga ang isa sa nakaka-attract sa kanila. Yung nakikita nila na ikaw, babae ka, ay umaastang babae. Marami kasi ngayon sa mga kababaihan ang parang nakikipag-compete sa mga kalalakihan. Sila na ay nagiging masculine ang dating. Masyado ng mataas. Masyado ng ma-pride na rin. Malakas ang dating. Maingay. Alam nyo, yung mga ganyang traits ng isang babae, medyo off yan sa mga lalaki. Okay? Hindi ko nilalahat, pero madalas ganon. Kasi ang lalaki, masculine yan eh. Kaya kapag nakita niya sa isang babae na malakas ang dating, masculine ang aura, ayaw niya yun. Okay? Paano ma-attract ang isang masculine sa babae na masculine din ang dating? Hindi po ganon. Ang gustong makita ng lalaki sa isang babae ay yung babaeng babae ang dating, feminine ika nga. Yung mag-asal babae ka. Sa isang relasyon kasi, meron mga gender roles yan. Okay? Babae, may mga roles yan sa isang relasyon. Ang lalaki, meron din siyang role. So yung roles natin na yan, gampanan natin yan. Okay? Kailangan din na nagtutulungan kayo. Hindi pwede yung iasa mo lang sa isa or siya na lang ang gagawa lahat-lahat. Hindi maari yun. Okay? So ladies, maging feminine, magpakababae ka para sa iyong karelasyon. At kapag nakita ng lalaki yan sa iyo, sigurado na nakaka-inlove yan sa kanyang paningin. Number 2, number 1, ito yung pagiging loyal. So ito yung ikaw ay tapat sa inyong pinasok na relasyon. Okay? Or wala kang history na ikaw ay nagloko.
alam mo sa isang relasyon, napakahalaga ang pagiging loyal sa iyong kapareha. Kung meron kang history or ito ay iyong ginawa, nangyari na sa iyo dati, maaring magkakaroon ng palaisipan ang magiging karelasyon mo. So, kapag nalaman niya na mayroong nangyari dati na panloloko, yan ay maaring magiging hadlang sa lalaki na makipagrelasyon sa iyo. So, yung pagiging tapat talaga, pagiging loyal, napakahalaga yan para mabuo, magtagal ang isang relasyon. Kaya kapag malinis ang record mo, wala kang bahid na dungis pagdating sa relasyon, hindi ka nanloko ng tao, sigurado na yan ang isa sa mga karakter na hinahanap ng lalaki sa isang babae. At kapag nakita niya yan sa iyo, sigurado na mas mapapamahal yan. Kasi alam niya na siya ay nasa mabuting relasyon kapag itinuloy niya ang kanyang pagsusuyo sa iyo. So ladies, maging tapat. Number 1. So, ayan po, ang ilan sa napakaraming mga magagandang kaugalian na pwede mong gawin at siguradong mai-inlove sa iyo ang lalaki. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.